Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Lisa Paulite at shoutout kay Montano Paglala. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Natatakot ako na hindi nila naisip na kapag nagpakita talaga ang Aaron sa harap nila, hindi sila nagpakita at binugbog ang Aaron hanggang sa mamatay tulad ng ginawa nila. Sa halip, sa harap ng Aaron ay talagang lumitaw sa harap ng kanilang sarili, isa-isang tagapayo. At nagpapayo ng lubusan, nagpapasobra. Huwag pag-usapan ang pagtama ng Aaron ng isang suntok. Kahit umutot, walang naglalakas loob na manakit ng isang suntok, lalo pa magtaas ng isang suntok. Di ba sabi mo sasampalin mo ako? Ikaw ba yan? Habang nakatingin si Aaron sa isang tao, namutla ang mukha ng tao at napaatras ng 2 hakbang. Oh, ikaw na. Ngumiti si Aaron sa ibang tao. Ang taong iyon ay halos kapareho ng huling tao. Nagmamadali siyang umiling at pagkatapos ay umatras ng ilang hakbang. Aaron malamig isang coagulate kilay, ay ang linya ng paningin layunin sa lahat ng mga tao upang i-scan ng isang beses. Lamang ay naruroon sa isang dosenang sa pamilya pangil ay may ulo at mukha ng confidence upang takutin kolektibong pagbabalik. Walang sino man ang makakahawak sa gilid nito, ang 7 salitang ito, ang pinakatotoong paglalarawan sa panahong ito. Ngayon lang ang rave, din sa oras na ito ay mas walang katotohanan at katawa-tawa. Ang kanyang mga nasasakupan ay naguguluhan, at si Fangcon ay naguguluhan. Nang lingunin siya ni Aaron, parang lumundag ang puso niya sa lalamunan. Anong gusto mo? Anong gusto mong gawin? Habang umaatres sa likod ng upuan, patuloy na kinakapal ni Fangcon ang gintong espada na inilagay niya doon. Sa oras na ito, tanging mga sandata lamang ang makakahanap ng bakas ng ginhawa sa nanginginig niyang puso. Hindi sumagot si Aaron. Diretso siyang naglakad na may malamig na mukha. Sa paglapit ng Aaron, ang pawis sa noo ni Fangcon ay tumutulo na rin sa kanyang noo, at lahat ng uri ng kakaibang larawan ay lumalabas sa kanyang utak. Halimbawa, kung paano haharapin ni Aaron ang kanyang sarili mamaya, o kung anong uri ng mga galaw ang gagamitin ng taong ito, at kung paano haharapin ang kanyang sarili. Habang iniisip ito ni Fangcon, mas kinakabahan siya. Nang makarating na sa kanyang harapan si Aaron ay nagising siya. Nang makita niyang napakalapit sa kanya ng Aaron, natakot siya sa malamig na pawis. Paano ang mga bagay? Malamig na sabi ni Aaron. Mga bagay. Ano ito? Natigilan si Fangcon. At pinaglalaroan mo ako. Sa sandaling ininom niya ang kanyang galit, tiyak na si Aaron ang pinakakinabahan na tao sa mundo para sa anumang ginawa ni Ivory. Nang makita si Fangcon na nagpapanggap pa rin na tanga, agad siyang nagalit mula sa kanyang puso, nakipagkamay at napabuga ng kamao. Boom! Nagmamadaling tumakbo si Fangcon, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Sa likuran niya, ang tolda ay naalis sa isang malaking butas, na nag-iwan ng kalahating metrong kanal sa lupa. Anong kapangyarihan ito? Isang suntok lang kayata. Hindi ito pagmamalabas, ngunit perwisyo. Munting Panginoon, mag-ingat ka. Ngunit pagkatapos lamang ng takot, sa oras na ito ay narinig lamang ng ilang mga kamay ang kagiat na boses ng isang sigaw, si Fangcon ay nagmamadaling bumalik, doon Aaron ay umatake muli. Matulin at marahas, mapagmataas. Direktang tumawag kapag paalang. Bang! Sa pagmamadali, walang paraan upang itago. Biglang ginamit ni Fangcon ang kanyang espada para harangin ito. Sa malakas na ingay, naramdaman na lang niya na sobrang manhid na ng bibig ng tigre na may hawak ng espada. At ang katawan ay nasa kakaibang puwersa sa ilalim ng epekto ng ilang hakbang pabalik. Sa sandaling malamig ang mukha ni Fangcon,
kinagat niya ang kanyang mga ngipin at binawi ang kanyang espada, direktang nilabanan niya ang Aaron. Kahit na natatakot sila, isang grupo ng mga crony ang kailangang dumikit sa kanilang mga ulo sa oras na ito. Kahit maglakas loob, silang manatili sa iisang lugar at manood ng dula, sunod-sunod silang magbubunot ng espada. Saglit, ang grupo ng mga bayani ay lumaban para sa Aaron, at ang maliit na tolda ay nasira din. Ang isang grupo ng mga tao ay lumawak ng mas malawak sa Vietnam, kaya't ginulat nila ang iba pa nilang mga alagad at isa-isang sumama sa pagkubkob. Hindi. Sa kabilang dulo, ang tolda ni Lu Roxen. Sa oras na ito, isang disipulo ang nagmamadaling pumasok. Si Lu Roxen ay ipinadala lamang sa kamatayan ni Aaron. Ang 7 matatanda ay pumasok saglit at nakipag-chat sa kanya ng mahabang panahon. Nagmamadaling pumasok ang disipulo. Galit na galit si Lu Roxen sa mismong lugar kaya hindi man lang niya ito naihatid. Pagkaluhod niya, natamba ang alagad at nagulong ng 10 metro. Sa pagmamadaling bumangon ay namumula ang kaliwang mukha at duguan ang bibig. Anong ginagawa mo sa pagmamadali? Sa iyong paningin, wala na ang mga patakaran sa tuktok ng asol na bundok. Galit na sigaw ni Lu Roxen. Natakot at nasaktan ng husto ang alagad. Mabilis siyang lumuhad at humingi ng awa, alam ko ang pagkakamali ko. Dapat akong mamatay. Patawarin mo sana ako. Hindi nagbago ang mukha ni Lu Roxen at sinabing, gusto kong marinig kung ano ang dahilan ng pagkataranta mo. Mag-usap tayo. Aaron. Ang Aaron ay nakikipaglaban sa Desert City. Sabi ng alagad sa apurahang boses. Nang marinig ito, nagmamadaling tumayo ang 7 matatanda at lalabas na sana. Ngunit sa oras na ito, ikanaway ni Lu Roxen ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na ang 7 matatanda ay hindi kailangang kabahan. Sa sandaling itinaas niya ang kanyang mga kilay, tila hindi siya nasisiyahan sa gulat ng kanyang mga alagad at sinabing, para dito lang. Sa sandaling lumabas ang mga salita ni Lu Roxen, ang disipulo ay natigilan. Maging ang 7 matatanda ay nataranta at tumingin kay Lu Roxen ng kakaiba. Anong ibig mong sabihin hindi ba sulit ang gulat, prinsesa, sa desyerto na lungsod, hindi lamang isang grupo ng mga eksperto ang kinubkob ang Aaron, kundi pati na rin ang maraming mga sundalo sa desyerto ang sumali. Ang sitwasyon ay lubhang mapanganib. Ang Aaron ay hindi ikaw. Ang disipulo ay labis na naagrabyado at nalito. Isa lamang ang posibilidad para sa tuktok ng asol na bundok na gamitin ang kapangyarihan ng asol na bundok pavilion. Iyon ay ang taong ito, o ang bagay na ito, ay ganap na mapagpasyahan sa tuktok ng asol na bundok sa pagkakataong ito. Sa katunayan, sa mga mata ng lahat ng mga alagad sa tuktok ng asol na bundok, ito ay katumbas ng pagsang-ayon sa katotohanan na si Aaron ay ang kanilang magiging tiyuhin sa tuktok ng asol na bundok. Ang hinaharap na tiyuhin ay hindi ba maaaring magmadali? Siya ay mamamatay ng 100 beses sa oras na ito. Ang 7 matatanda ay nagmamadali ring tumayo, at malumanay na nagpaalala, Miss, Aaron ay kagagaling lamang mula sa isang malubhang sakit. Ang desyerto na lungsod ay isang pamilya sa ibang bansa, at kakaiba ang kasanayan. Nag-aalala ka ba na malaking kawalan ang Aaron? Dahan-daang itinaas ni Lu Roxen ang kanyang ulo at nagtanong. Hindi maitatanggi ng 7 matatanda ang pagtango. Ang mga aristokratikong pamilya sa ibang bansa ay wala sa Central Plains. Natural, sila ay kakaiba at kakaiba ito ay madalas na nangyayari na sila ay nagdurusa mula sa mga nakatagong pagkalugi sa hindi pamilyar na mga sitwasyon. Ang kalusugan ni Aaron ngayon ay kagagaling lang mula sa isang malubhang sakit, na walang alin lang ang magpapalala sa kanyang digmaan at hindi na siya nagalit. Instead, he said with a smile, go out and have a look, and then come in to inform us. The disciple was puzzled, but he did it. A few minutes later, the guy came balik, paano naman? Nakangiting sabi ni Lu Roxen. Casual na tanong ni Lu Roxen, ngunit lalo nitong ikanalito ang 7 elder, at buong pananabik niyang tiningnan ang disipulo. Tumingin ang disipulo sa 7 matatanda, na may kakaibang tingin sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay tumingin siya kay Lu Roxen, at sinabing, pa rin. Lumalaban pa rin. Pero ano? 7 matandang apurahang boses ay nagtatanong ng paraan. Gayunpaman, ang Aaron ay dumating at malayang umalis sa ilalim ng pagkubkob ng 10,000 katao.
Bagamat mahirap makatakas, si Fang Kun, bilang pangunahing pasimuno, hindi niya ito matiis. Ang ibig mo bang sabihin ay ang Aaron ang nangingibabaw na manlalaro sa pagkubkob ng Desert City? Kakaibang paraan ang pagsimangot ng pitong matanda. Ayokong aminin, pero ito ang nakita niya sa sarili niyang mga mata pagkatapos niyang lumabas. Kailangan kong maniwala. Oo. Saglit siyang nag-alinlangan, at kahit na ayaw na niyang aminin, kailangan niyang magnganga at pumayag. Sa pagtango ng alagad, agad na nakahinga ng maluwag ang pitong matatanda. Ito ay okay. Bilang pangunahing taong namamahala sa 3 araw na paggamot sa Aaron, naniniwala ang pitong matatanda na mas alam nila ang tungkol sa Aaron kaysa sa iba. Kagagaling lang sa malubhang sakit. Tsaka, 2 araw na lang akong nakoma. Kung ibang tao, bahala na mag-away, kahit sarili niya ang iniisip niya, napakahirap, pero hindi lang siya puyat, kundi nakikipag-away din sa iba, hindi lang nag-aaway, pati na rin ang away ng grupo, o mga ganyang NPC group fight. Balansya ba ang lalaking ito? Hindi maiwasan ng pitong matanda na tanungin ang malalim na kaluluwa. Narinig ko na ang tungkol sa metamorphosis ng Aaron dati. Matapos malaman na kinuha ni Lu Roxanne ang mga tao mula sa Blue Mountain Pavilion para iligtas siya, espesyal na nagtanong siya tungkol sa lalaking ito. Pero mas mabuting makakita kaysa marinig. Hindi ko alam kung ano ang ginawa niya, ngunit ang pangalan ng gumagawa ng himala ay hindi walang kabuluhan. Tingnan ang pagganap ng Aaron na labis na ikinagulat ng pitong matatanda, ang nakaraang depresyon ni Lu Roxanne ay sa wakas ay nalinis. Ang lalaking gusto mo ay ang dragon sa mga tao. Natural, para lang purihin ang sarili mo. No wonder you're as steady as a mountain. You don't panic at all. It turns out that you have a good idea of his strength. No, actually I don't know his strength, or no one in the world knows how deep his strength is. I just believe him. Nakangiting sabi ni Lu Roxanne. Sumimangot ang pitong matatanda, kahit hindi mo alam ang kanyang lakas. Hindi ko alam. Kahit si Lu Roxanne ay hindi alam. Bagamat sa tingin niya ay kilalang kilala niya ang Aaron at ilang beses na niyang nakipagkamay sa Aaron, hindi niya alam ang lakas ng Aaron. Dahil sa tuwing iniisip mo na hinayaan mo siyang limitahan, ngunit sa bawat oras, maaari siyang palaging maglabas ng mas malakas na lakas. Mula sa tuktok ng bundok ng Kishan hanggang sa sining ng matandang Wallis, ang labanan ng nakulong na bundok ng Longshan, at dito. Siya ay tila lumaki na parang bata. Walang nakakaalam kung nasaan ang kanyang hangganan, marahil ang langit, marahil ang mundo, siguro. Higit pa riyan. No wonder mapapaboren ako ng binibini ko. Parang dragon ang anak na ito. Nakangiting pitong matanda, pagkatapos ay tumayo, gusto kong buksan ang aking mga mata, tingnan kung paano winalis ng Aaron ang hukbo. Tara na. Sa kanyang ngiti, inakay niya ang alagad na lumuhad sa lupa palabas. Sa pagtingin sa likuran ng kanilang pag-alis, ngumiti si Lu Roxanne sa una, ngunit pagkatapos ay isa pang disipulo ang nagmamadaling pumasok at naghatid ng isang lihim na mensahe kay Lu Roxanne. Nalaman mo na ba? Napakalinaw. Nang marinig ito, nawala na ang ngiti ni Lu Roxanne. Sa halip, napuno siya ng walang katapusang galit, ang kanyang mga mata ay parang kumakain ng tao, hinampes niya ang mesa at galit na sumigaw, "Bitch!" Biglang nanliit ang gilid ng kanyang mga mata, at ang nakakuyom niyang kamay ay biglang humawak, "Pinilit mo ako, asong babae, sa tingin mo ay mawawala ka sa aking kontrol," dahil doon, napangisi siya. Sa oras na ito, sa labas ng kampo, may kulog at apoy, mga pagsabog, sigawan at patayan, si Aaron ay may hawak na jade sword at matapang na nakatayo, ang moonwheel ng Chunwo ay nagkatawang tao sa isang pula at asul na busog at palaso, ang totem ng 4 na Diyos at hayop ay tumaas, at ang itim na chi at gintong liwanag ay lumabas, 8 gininto ang katawan, wow, ang langit ay puno ng mga espada, sa lupa, sa disyerto na lungsod, 10,000 nakabaluti na lalaki ang umatake gamit ang mga espada. Pinaghalo ang fangko ng langit at isang grupo ng mga crony. Sila ay umaatake ng may mahusay na momentum. Sa Aaron isang landing, bangbang, 10,000 sundalo ang nag-impake nito sa isang iglap, ang pinakaloob na daang sundalo, na may halong mga kawal na may mga sibat sa likod nila, ay nahulog sa isang iglap dala ang kanilang mga baril at espada, inumin. Sa sandaling uminom ang mga tao, ang baril at espada ay galit na itinutok, sinusubukang pindutin ang Aaron hanggang mamatay. Sa kalangitan,
Pinangunahan din ni Fang Kun ang ilang mga pinagkakatiwalaan na lumaban ng sama-sama, at ilang malamig na ilaw ang nahulog mula sa langit, patay sa ilalim ng baril at espada. Bangbang, bigla na lang, 10,000 baril at espada ang biglang itinaas ng kakaibang puwersa, at ang dalawang kaloob-loobang patong ng mga sundalo ay diretsyong nabaligtad ng ilang metro, kaya ang buong 10,000 tropa ay bumagsak na parang domino, isang figure na lumilipad mula sa lupa. Nagulat si Fang Kun at tumingin sa langit. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.